Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction, no? We have another flip-top reaction. We have Shernan versus Pistolero. I know we are a bit late, no? Pero nandito na tayo. Marami na talagang ginawa na itong mga nakaraan, no? Pero, man, Shernan versus Pistolero. Napaganda laban parating, no? What? I'm just excited, man. Without no further ado, let's fucking get it. Round 15, day 1, dito pa rin, the 10, Las Piñas City. Pangalim na laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga lumabang kanina pa. Lahat na nakasama natin buong araw, mga kasama natin bukas, mga nakasama natin buong taon ng 2024, at mga kasama next year. Flip top pagigay para sa parating nating laban. Let's go! Shoutout ulit, syempre lahat ng mga represent collab natin. Crown Manila, High Minds, Hype Beat. Shoutouts kay Boss Benji, shoutouts sa Omar. Lahat ng mga nagtinda rin ngayon dito, 740 Egocentric, Ulap Unhinged, Rapolo, Killions, RX Panda. Shoutouts sa lahat ng mga bumiyahe pa mula sa labas pa ng Metro Manila para sa event na to. At sa kanan ko, Tondo, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Pistolero. That's right. Para to sa mga tropang empleyado, negosyante o ano man ang estado, sa kababayang kumakayod sa malayo, tara sabay-sabay nating kampay ang mga basa. Pistol here, malaking shoutout sa Hush Music, Yo, All Is Pistol Well, here. Sage Silence, Black Manila, nga pala yung 155 Maharlika Rap Challenge, malaking shoutout dyan, tsaka sa Maharlika, malaking shoutout sa Maharlika palagi. Yeah, peace out. Shoutout syempre Black Manila at shoutout sa Linya Linya, shoutouts kay Ali. At sa kaliwa naman, Muntinlupa represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Shernan. Muli na namang narinig ko ang gantong bagsakan. Kaya pa rin sumabay kahit saan paksaan. Pasahan ng enerhiya, bawal dito magdamot. Sorry. Wait, what? Natingin ako sa, yung sa rep niya, tsaka yung sa record niya. May ako napansin na yung itsura niya. Akala mo walang concept. I mean, alam ko kailan natin dito sa video yung pinaka-intro nung itong flip top, itong video na to, no? Kaya natin intro, yung interview nilang dalawa. Pero sabi niya sa interview kanina, na wala na daw ibang concept pa, yung ganun, battle daw talaga. Bakit yung itsura niya? Kung ayaw mong makatikim ng kaltok, galing kay Gatot, galing pa akong Muntinlupa. Nanalo ng coin to Shernan. Piliin mo una si Pistolero. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Ahon 15 day 1, Pistolero. Okay. Sa mga ganyang pakulo, putang ina dyan ako galit. Ang kulit ng costume, dalawa yung puwet. Kala mo maangas ka niyan, ungas ka? Hindi pa pumuputok yung pistol, butas-butas na! Tangina, feeling mo ang galing mo. Hindi ba pumuputok yung pistol? Di ba? Yung pistol. Bang, bang, bang. Di ba? Putas-putas na. At sa same time, di pa pumuputok yung pistol. Yung di pa siya kasalita. Di ba? Di pa siya nakapakawala ng mga malulupit na bara at linya. Pero yung damit ni Shernan dun sa may, sa costume niya, putas-putas na. Parang lang ka tayo, no? Freestyle. Oh, kaya ka lang nagtaong grasa para takpan yung batik mo, bulbul. Everybody say moo! Aha. Moo! Ganun. Siya si Shernan. Sikat. Ang pagiging veterano, nakatatak na sa kanyang balat. Batikang freestyler ng Muntinlupa sa sobrang... What you're doing here. So, yung vitiligo nga, di ba, ni Shernan, yung namumuti yung balat, di ba? Totoo lang, recently ko lang nakita yung gulat ako, di ko na-expect na yung kumakalat na pati sa mukha niya, parang recently lang, parang wala naman, pero ngayon meron na rin pati sa mukha niya, no? Bilis no? Pero yun yung inaatake na angle ni Pistolero, ito, batikan, di ba, batik, di ba? At the same time, di ba, other word ng batikan is parang veterano, di ba, batikan. Tapos sabi niya doon, nakatatak na sa kanyang balat. Diba? Yung nabanggit niya kanina. Ang pagiging veterano, nakatatak na sa kanyang balat.
Batikang freestyler ng Muntinlupa sa sobrang husay mag-on the spot. On the Huwag na spot. kayong matawa. Tangina, obvious ba? Intro pa lang, nagmamarka na. Pero may tanong lang ako sa'yo. Mr. Number 2. Sabi ni Sinyo, mukha ka daw baka. Anong masasabi mo? Hindi, joke lang. Ano sabi mo? Alam namin na di ka masyadong tao. Kahit Tayo na ano? Sabihan ka nun sa totoong buhay, no? Alam mo, parang hindi ka masyadong tao. Tayo na. Posible hindi ka ma-offend eh. di ka na magsabi. Na-appreciate namin yung mga pilit mong pakikisama sa amin. Nakikifood trip ka kahit hindi mo trip yung nakahain, pinipilit makarami. Tinitiis yung wonton mami kahit cravings mo dayami. Pero pansin nyo ba, buhat nang nagkabitilaygo siya, yung mga post niya punong-puno ng kadramahan, ulul, hindi ganun kalalayan, di ka dadalhin yan sa kamatayan. May paiyak-iyak pang nalalaman para yung mga fans niya siya'y kaawan. Putang inang baka to, pati sarili ginagatasan. Diba? Kasi sa sobrang focus niya daw, kaya niyang magjakul kahit marami siyang pinagdadaanan. At sa sobrang dami niya namang pinagdadaanan, nakalimutan niya ng punasan. Lumaki siyang galit sa magulang. Sinabi niya yan mula pa pagkabata. Nagsimula yon 5 years old nung nanganak yung aso nilang alaga. May humirit ng batik, binuwat siya ng lasing niyang tatay mula sa kama. Ipamimigay ka na sana, nagsalita ka lang ng papa. Kaya nga kung ano-ano ng pagre-rebelde ginagawa nito dito, di ba? Ultimo yung liga, nadadamay na sa kabaduyan mo ng sobra. Matabang nag-costume ng bestida, tas ang pangalan daw Fiona. Fiona, dapat Dalmay. Maganda at mabait. Masunurin tsaka sweet. Panganay sa 101 na magkakapatid. Ginawang Dalmatian Tanginan eh, to, no? sobrang itim daw ng pagkatao niya, pinapaputi na siya ng Diyos. Pakyo, dinidesignan ka lang. Assuming ka masyado. Sabi ng Diyos, medyo pangit na yung jerk mo, no? Kailangan nating lagyan ng onting brololo yung balat mo para, you know. Alala niya lang yung mga atraso sa mga napamunuan mo na kampo. Kaya kung nagtatanong ka kung bakit pinagmukha ka niyang aso para isampal sa pagmumukha mong wala kang karapatang magpakaamo. Asong-aso, ugalit asal, walang pagkakaiba, walang pakialam sa tao sa paligid. Importante lang sa'yo, makakain ka. Bumaho at kumalat man yung bahay, di bali na. Di lang naman siya yung kahiya-hiya, pati yung ibang nakatira, nandyan sila, laging handang ligpitin yung mga tinainyaki ng ina. Laban niya kay Sinyo, pinili niyang aso, estilo, no? kalkala ng buhay, siraan ng pamilya. Yan yung galawan niyang balahura. Kung sa bagay, di naman bago sa isang aso ang pangangalkal ng basura. Ng basura. Nagpatupad ng rule na bawal mandamay, pero ginagawa mo din, nak ng puta si Bantay, kumain na naman ng suka. Ano ba? Nung kalaban mo si Akat, Ang ganda nung kung paano niya, kung paano kinonstruct ni Pistolero yun, yung hinalin tulad niya si Sharon sa aso, no? At the same time, di ba, nanggaling nga yung paghahalin tulad niya sa aso kay Sharon kasi nga yung mga batik-batik, diba, yung mga aso mismo yung mga batik-batik. tatahol ka ng tahol. May tangkapang kakanain. Pero nung napadpad sa lugar mo, di mo rin pala kakagatin. Ano na? Kala ko ba ma-pride? Yung pakikipagbati mo yata alanganin. Hindi na kasi mabenta, kaya napilitang patawarin. Alam mo kasing puno yung plato niya ngayon. Hindi na mabenta kaya napilitang patawarin, di ba? Gets mo? So syempre, hindi na siya mabenta, hindi na siya pinapanood ng mga tao. So para magkaroon ng may pagbati siya, di ba? Para another way of gaining like popularity or views. Pero at the same time, hindi na mabenta. Kaya nagawa niyang patawarin, tawad, benta. Nice.
Kala ko ba ma-pride? Yung pakikipagbati mo yata alanganin. Hindi na kasi mabenta kaya napilitang patawarin. Alam mo kasing puno yung plato niya ngayon at may respeto ka na pwede mong kuhain. Ganyan talaga yung mga aso nakatanghod sa harap ng kumakain. Tayo na kaibigan, sinadya kong kantiin ka. Alam mo ba kung bakit? Wala lang, masyado ka kasing cute pag nagagalit. Alam kong rebat ka na at nagiinit na din ang iyong anit. Basta lagi mong tatandaan, pag di ka tumahol, hindi counted. Sorry, siyempre tumawal. Sino ba yun? Siya na ba yung tumawal? Puta ka na, counted na. Wala na, tapos na yung second round. Puta ka na. Masasabi ko sa second round yung bibigay ko kay Shernan. Yung tahol na yun, puta counted. Alam kong rebat ka na at nagiinit na din ang iyong anit. Basta lagi mong tatandaan, pag di ka tumahol, hindi counted. Ang Puta ka na, ina counted to, na. sinasabihan akong aso. Naiinggit ka ba, brother? O sige, mamaya, hati tayo sa diaper. Ano naman kung nakipag-ayos ako kay Akata? Nagmamatured na kasi ako. Content lang yun para kumita ako. Tanga. Kaumiling! Ang inan to. Nakikita mo ba itsura mo sa itsura ko? Anong klase kang tao? Sira na nga buhay ko, sinisiraan mo pa ako? Fuck you. Alam mo kung bakit pinag-rematch tayo ni Enigma? Kasi gusto niya tayo pag-awayin. Ikaw naman, game agad. Suntukan na lang kaya, wag na tayo mag-battle. Oo. Alam ko. Suntukan. Lahat kayo, naghihintay ng chismis sa laban na to, mga gago. Simulan nyo nang magtakip ng ilong dahil ngayong gabi may sisingaw na baho. Lahat ng kasama kong mag-show sa Taiwan noong 2018, kumantot. Battle to, manahimik ka dyan. Pero kay Lip Ram, kasi kasama si Camille. Todo iwas pa tong si Gago, pero siya mismo ang nagplano paano kung di mahuhuli ni Camille. Trip niya yung kababayan natin doon. Kaso ayaw sa kanya, pero pinilit ni Buddy. Walang nagawa yung OFW ng tutukan ng pistol parang eksena sa Saudi. Before pandemic, nag-outing ang 3GS. Nag-basketball kami. Ang inan to, piling Lebron. Pagtira ni Kairam, biglang nag-box out, oh. Hinarangan yung lechon. Tikit pa naman yung laban. Na pala, no? Tas bigla tong nagkalat. Crunch time, hayop, inuna yung balat. Crunch time, Sa 3GS, Pila inuna yung balat. si Pistol ang Nice. una kong nakilala. TM Republica Battle, way back 2012, una naming tagpo. Madaling nagkapalagayan ng loob. Napunta na to sa amin kahit malayo ang tundo. Unang punta nito sa bahay, nahihiya pa. Pag inaalok ng pagkain, kunyari, walang naririnig. Wala nakikita, no? Paglipas ng ilang buwan, tang-ina ka, nauuna ka pang magbukas ng rep. Andiyan po ba si Shernan? Ay, lumabas saglit, may binili. Ay, sige po, dun muna ako sa kwarto niya. Ang lambing ng usapan niyo ng mama ko, ah. Kayo ba? Tinuring kitang kapatid. Pero sa mama ko, meron ka palang pagnanasa. Kaya pala pag nasa bahay tayo, ang dami mong Kaya utos. pangit paiggan, eh. Para kang si Papa. Kaya pala pag magkukwint... Ay, no? Para pala si Papa. Kaya pala daming utos, no? Stepdad na pala, no? Tuwan tayo tungkol sa babae, lagi mong sinasabi, hoy, hindi yan totoo. Tapos maririnig ko na lang si Mama magdadabog ng pinto. Ilang taon mo rin tinago sa akin yung relasyon nyo ni Mama. Masyado kang hayop. Kaya pala yung bunso naming kapatid, ang itim ng batok. Kaya para makagante,
Pumunta rin ako sa inyo nang di mo nalalaman. Hindi mo alam yung mama mo palihim kong nililigawan. Oo, naging kami. At ako ang tatay ng pinagbubuntis niya. Pag nagsama na kami, ako na ngayon tatay mo, puking ina mo, sisinturunin kita. Bawal ka nang pumunta ng Muntinlupa para makipagkita kay mama. Subukan mo akong suwayin, be-baseball bating kita sa baga. Pero break na sila ni mama. Break na rin kami ng mama mo. Medyo magulo kasi yung sitwasyon kasi siloso papa mo. Magpersonalan tayo ngayon. Yung papa mo pilay. Yung papa ko patay na. At hindi yung dahilan para magkaayos si Bongbong at Sara. Ngayong gabi, sinusumpa ko. Wala tong halong bola. Sino mang mag-react sa rounds ni Pistolero, mamamatayan ng lola. Pati lolo. Sinusumpa ko yan. Nagdidilang anghel pa naman ako. Ngayong gabi, malalaman natin. May bayo ba akong lolo? Now that I think about it, mukhang wala na. So safe ako sa part na yon, no? Kung gaano kayo kabuti na apo, try nyo. Okay, no? So first round, I mean, ina-expect ko na to, magiging masaya lang yung round ni Shernan tsaka ni Pistolero. Kasi, again, Shernan is magaling na komedyante, magaling na MC, at the same time magaling na komedyante, no? Pistolero, magaling na MC, pero to tell you honestly, Pistolero is, para sa akin, isa rin sa magaling pumunchline ng mga comedy, eh. No? So, sobrang parang match na match sila dito. And, but yeah, I mean, for the first round, no, bibigay ko kay Pistolero. I feel like kay Pistolero kasi, marami siyang, may mga wordplay siya doon, 'di ba? May mga 1-2 punches siya na lumalanding talaga, may mga jokes din siya na lumalanding, no. I mean, mas maraming kasing angulo si Shernan na medyo parang situational or parang story time yung nangyari. So ang haba, 'di ba, bago dumating sa punchline, ang haba ng build up, no. So I feel like bibigay ko kay Shernan kay Pistolero yung first round ko. Nung nag-basketball daw kami, binabox out ko, lechon. Kingina mo, ikaw nga, dinidribble mo, hamon. Suntukan daw kami. Sabi ng bobo, suntukan tayo. Tige, taktan mo ko. Di ba? Walang kwenta mag-joke, di ba? Wala ka bang ideya kung gaano ka ka-corny, par? Alam mo kung ano yung pinaka nakakatawan joke mo? Tumakbo kang konsehal, putang ina mo. Oo nga pala, no? Ang tagal ko naging trauma nito, pare. Ultimo kapamilya niya, walang alam na magpapile siya ng candidacy para sa posisyon makiagaw. Basta isang umaga, umalis na lang daw siya para sa Comelec dumalaw. Hindi mo alam kung impulsive o sadyang yung pag-iisip niya mababaw. Basta gumising na lang siya isang araw, parang gusto niya na magnakaw. Mahina na men sa Kung gobyerno. impulsive o sadyang yung pag-iisip niya mababaw, basta gumising na lang siya isang araw, parang gusto niya na magnakaw. Sorry. Yung inan to, ang alam lang namin, nagpapagawa siya ng bahay. Wala siyang binitawang ibang salita. Pukin ang ina mo, kinapos ka lang ng bakal, magkokonsihal ka bigla. Nangailangan ng income, no, puta. Kaya saan nakukuha ng pantuloy nitong bahay, no, puta. Tinry, no? At least nag-try siya, no? Parang mawawala. Iyalata ang puta. Sinamahan pa namin yan, mga ampanya. Umikot-ikot kami sa streets. Kaso halos lumubog ako sa kinatatayuan ko nung marinig ko na yung speech. Mga kadistrito ko, tandaan nyo, kaligtasan nyo lang ang aking hangarin. Kaya bilang unang proyekto, ipapaayos ko agad yung bahay namin. Papalagyan ko ng magandang pintura para may makita kayong magandang tanawin. Magdadagdag ako ng 2 palapag para mabilis kong makita ang katiwalian sa lugar natin. Magtulungan tayo, Muntinlupa, sabay-sabay niyo ako pagyamanin. Inang-inan to. Magtulungan tayo, Muntinlupa, sabay-sabay niyo ako pagyamanin.
Well, nabanggit naman na niya, no? Well, parehas naman sila, no? Kasi nabanggit ni Pistolero no, during interview sa umpisa, no, na medyo hindi nga siya ganun ka-prepare. At the same time, Shernan din, di rin daw siya ganun ka-prepare. So, I mean, I feel like this match should be fair, no? Pero at the same time, again, sobrang malinis naman yung round ni Pistolero sa una. I mean, Shernan din, no? So, this is the first show that we have for today. Teka lang. Ayun. Ano na? Tanginan to kung yabangan niya kami ng mga million views sa mga accounts niyang verified. Tapos sa sariling lugar mo, boto mo 7.5. Yeah. Tangina yung konsihal na nakapasok, yung pinakahuli, 97,500. Ganong kadikit yung laban. Isipin mo yun, konsihal ka na, kinapos ka lang ng 90,000. Ano na, Mr. Most Viewed? Mukhang yung realidad, tinapik ka ng gusto. Ang sakit, no, yung mga likers mo, hindi ka pala gusto. Yung anak ng Muntinlupa, taling na uwi ay luha, yung ambisyon naging abo. Huli na nung napagtanto na yung mga tao sa bilibid, pare, di bilib sa'yo. Ulul! Kasi gusto niya lang daw tumulong. O pagkatapos nun, papano? Madali na lang aralin ng lahat. Pag naabot mo yung panalo, hanggat may mapapasahan ng resume, go lang, ganyan ka na, kadesperado, galawang gipit, ina-applyan kahit di alam yung trabaho, putang ina. Putang ina! Di galawang desperado nun gina-applyan yung kahit anong trabaho, kahit di alam yung trabaho. Men, tayo na, sobrang ganda linya doon, lalo na sa mga kasi naging masasabi ko na napunta ako sa ganung sitwasyon, no, naghanap ako ng trabaho. I mean, literal na trabaho, hindi ako tumakbo ng konsehal. Pero ayun, no, minsan kahit di mo na alam yung trabaho, di ba, para lang karoon ka ng income, di ba. Pero minsan nagkakos yun ng hindi nagiging maganda yung performance mo sa trabaho, no? So, hindi ka magiging masaya sa trabaho mo kasi syempre, magkakos yun na parang isusupervise ka maigay kasi hindi mo alam yung ginagawa mo or lagi ka nagkakamali, no? So, lagi nakamata sa'yo yung amo mo. So, tendency mag-resign, no? At the same time, pwede mo siya mahalin tulad sa pagtakbo ni Shernan, no? Siya sabi ni Pistolero, hindi mo naman alam yung trabaho, nasatakbo ka ng ganito, or mag-apply ka ng ganyan. Hindi ba coincidence na nangyari yun nung nawala ka sa probinsyano, wala man lang basenyong nakapagtanto, bihira na rin siyang magka-guestings, yun ay alam niyong alam ko. That means wala nang pumapasok na pera, di na rin ganong kalakas yung mga vlogs mo, wala ka ng movement, ang tanging option mo na lang ay tumakbo, bulbul. Takbo, ang ganda nun, men. Wala ka ng movement. Diba? Wala ka ng movement. Paano niya ay siyang magka-guestings, yun ay alam niyong alam ko. That means wala nang pumapasok na pera, di na rin ganong kalakas yung mga vlogs mo, wala ka ng movement, ang tanging option mo na lang ay tumakbo. Yun, wala ka ng option, wala ka ng movement. Diba? Yung movement niya sa buhay, like, yun na nga, katulad nun, nabanggit niya, yung pag-guesting, yung pag-vlogging, di ba? Part yun ng movement mo bilang isang tao, di ba? Para mag-forward ka. Pero wala ka ng movement, kaya ang naisipan mo na lang is tumakbo. Tumakbo, di ba? Movement, tumakbo. Tumakbo is a kind of movement. Pero at the same time, tumakbo, biglang konsehal, na rin siyang magka-guestings, yun ay alam niyong alam ko. That means wala nang pumapasok na pera, di na rin ganong kalakas yung mga vlogs mo, wala ka ng movement, ang tanging option mo na lang ay tumakbo, bulbul. Tumakbo, Diba? Ganda nun. Okay nang ina mo, pulungan, di mo ma-manage ng maayos, magkukonsehal ka pa. Bawal daw manlamay sa liga niya. Bawal daw mandamay sa liga niya. Kaya nung may MCing nagsuot ng offensive na damit sa kalagitnaan ng battle, pinagubad niya at pinagbawalan. Ang tanging pinagtataka ko lamang, bakit hindi dinilit yung footage nung inilabas yung laban? That means pinahiya mo yung MC mo para lang ipakitang di mo tinotolerate yung ganyang galawan. Para sa ikakabango ng sarili mong pangalan, yung mga pinatuloy mo sa tahanan, sila din yung tinanggalan mo ng kalayaan. Diba?
Tangina, Yeah. respeto yung pinaglalaban. Alin doon? Yung sa kalagitnaan ng battle, bigla kang magsasalita, magpapatawa, mande-distract, walang pakialam sa pinaghirapan ng iba. Hindi ka ba nagtataka kung bakit malapit nang lumipat sa kabila? Di na yun nakakabigla. Kasi yung taong dapat lumilikod sa kanila, gusto palagi nakagitna. Tangina, pulo FRBL Motus. Ilan lang yan sa mga puno na pinagkuwanan niya ng mga bungang pwedeng maluklok. At nung pinanik niya na yung puno mo, ilan lang yung napitas niya doon mula sa tuktok. Dahil hindi sa kadahilanang mas marami ang bubot, kundi mas maraming nabulok dahil karamihan sa mga bunga mo masama na yung loob. No. Karamihan sa mga bunga mo. Oh shit, man, that's fucking hard, no? Karamihan sa mga bunga mo masama na yung loob, di ba? Yung bunga, di ba? Minsan pag yung bunga nakita mo parang buo pa. Pero pag binuksan mo, masama na yung tsura sa loob, di ba? At the same time, yung mga bunga mo, yung mga MC mo doon sa liga mo, masama na yung loob sa'yo. Tapos yung analogy na tungkol sa puno, man. Ito yung parang ni Pistolero na medyo nag-stumble siya, pero ito rin yung mas malakas, consider ko pa rin mas malakas ng round na to is sa first round ni Pistolero, man. That's fight hard. Sherman. Ano naman kung tumakbo kong konsehal? Ang misyon ko talaga mangurakot. Kasi masyado kang matakaw. Magpapayaman ako sa politika. Anong gusto mo? Si Marcos lang magnakaw? Pinahiya ko daw yung MC nung pulo. Ito bang iniiyak mo? Wala namang pinagkaiba yun sa mga sinasabi mo sa kalaban mo. Parehas lang tayo nagpapahiya. Tanga. Yo! Isa to sa bumoses na wala daw problema ang PSP at flip top. Gusto lang daw makatulong ng PSP. As if naman yung mga kinuha naghihirap. Example, Mot, Sixth Street, Sheyi, mga successful na sa buhay, literal mga pare. Gusto na ba talaga makatulong yaw? O gusto lang pagyamanin yung illegal na gawain? Walang kinikita yung PSP? Woo! Ang bangis! Sa intro ng video, may pinopromote na sugal, negosyo, at merong party list. Mga tinanim na matchup ng flip-top ninanakaw. Mot versus Sixth Street, pinilit hanggang dulo. Obvious na ang tinawag na gasol. Kaya may magaganap na luto. Habang kayo, bulag-bulagan. Kasi nauuto nyo sa pera. Napakatuso nyo. Porket alam nyo may problema sa utak si Mr. Longbam, inaabuso nyo. Inoperan ako doon ng 150K para lumaban. Pweh! Hoy, Mongoloid! Napakatuso mo. Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayokong ibaba pagkatao ko. Takin na kasi, ba't kasi nakaganyan siya? Pero congrats siya, kinuha ka sa Batang Quiapo. Ang galing mo maging background, proud ako sa'yo. Ang ganda ng batuan ng mga linya, puta, ang galing mong tumayo. Alam mo, paborito kong eksena mo doon? Yung namatay ka, tapos pinauwi ka agad. Paano ba naman kasi pag sa taping, laging late, sa trabaho, tamad? Pistol here! Ang MC na magaling mamersonal. Masakit magsalita. Ang tanong, paano niya nga ba yun ginagawa? November 2022, nag-swimming kami sa resort ng bayaw niya sa Pansol at may di magandang nangyari. Yung pinsan niyang babae, ninakawan ng cellphone yung kasama ko at para hindi na lumala, sinoli na lang at humingi ng sorry. Sumunod na buwan, December 2022, ahon 13, sinabihan niya si Luxuria na nagnakaw ng cellphone nung nasa resort kami ng Batangas. Alam naming lahat na wala talagang ganung nangyari, pero convincing dahil nga pistol here. Ganyan ang kanyang karakas. Siyempre, iiling yan. Para magmukha akong sinungaling. Alam niya kasi na totoo ang inside story pag sa kaibigan ng galing. Yung bayaw niya, yung may-ari ng resort, tisoy, mayabang, madalas hindi niya kasundo. Nung laban nila Nogorio, sinabihan niyang rapper na may skincare at gangster na konyo. Sa mga di nakakaalam, si Goryong Talas, hindi taga-subdivision. Hindi rin gangster. Nagkataon lang talaga kaya yung inis niya sa bayaw niya, ginamit niya sa kabatel.
Mga nangyayari sa buhay niya, ina-apply sa battle, sabay real talk. Ganyan siya katuso. Yung disappointment sa sarili, So parang sinasabi niya yung mga nangyari sa buhay niya, parang nire-revise niya doon sa linya niya, tapos ibinabato niya doon sa kalaban niya or kabattle niya. Pero hindi talaga yun yung, okay. yung gangster. Nagkataon lang talaga kaya yung So parang ang nangyari, nagiging tunog totoo kasi totoo naman talagang nangyari, 'di ba? Kaya mararamdaman mo na parang totoo. Ang hindi lang totoo doon is yung sa sinasabihan niya doon sa nangyari na yon. inis niya sa bayaw niya, ginamit niya sa kabattle. Mga nangyayari sa buhay niya, ina-apply sa battle, sabay real talk. Ganyan siya katuso. Yung disappointment sa sarili, ina-apply sa battle para mailabas niya yung negative sa kanyang puso. Dekada na tayo magkaibigan niyaw. Kilalang kilala mo ko. Kilalang kilala kita. Ayoko sanang tanggapin tong laban na to dahil sa mga ilalabas ko, alam kong masasaktan ka. Siyempre, iiling ka. Magsasalita ka ng ganyan. Alam mo, sinasabi ko yung totoo. Huwag ka magpahalata, tangina mo. Ayoko dapat tanggapin tong laban na to. Dahil marami pa tayong problema sa grupo. Hindi natin na pag-uusapan lahat kasi may kanya-kanya tayong trabaho. Nag-aaway na tayo sa chat kasi ayoko talaga ng laban na to. Pero grabe ang ego mo. Imbis pag-usapan ng personal, mas pinili mong ilabas sa battle para masabing ang galing ng estilo mo. In-upgrade mo lang yung ginawa ko kay Fonger, Rapido at Balakid. Alam mo sa sarili mo na yung estilo mo galing mismo sa akin. Ang problema lang, personal experience mo, ina-apply mo sa enkwentro. Hindi ka masakit magsalita, bayaw. Magaling ka lang mag-imbento. Hindi ka lang magkwent. Okay, no? Second round, no? Again, masabi ko na mas maganda yung round ni Pistolero sa second round niya ay sa first round niya, no? Kahit na medyo nag-stumble siya ng second round. Pero, I would say, man, na ibibigay ko kay Shernan yung second round, no? Again, straight to the point lang yung second round ni Shernan, eh. Wala siyang masyabong, saan galing yun? Masyabong-syabong? Nakina din na makapagsalita. Wala siyang masyadong, mga palabok or masyadong mga pilit na patawa, no? Direct to the point, and gustong-gusto ko yung pinupunto niya doon, tungkol kay Pistolero, na parang kung paano niya ginagawang makatotohanan yung mga parang yung personals niya, no? Na galing pala yung totoong buhay niya, tapos parang gusto ko yun. Bibigay ko yung second round ko kay Shernan, no? Pero again, sobrang dikit, no? Sobrang dikit nun kay Pistolero. Alam niyo ba kung gaano ako ka-genius? Gusto niya may konsepto yung battle namin. Sabi ko, ayoko. At narinig niya naman yung pinagsasasabi niya dito. Akala niya may pag-uusapan namin yung 3GS dito mismo. Ayan ang mga palpak mong liriko. Kasi kung di mo napapansin, ikaw na rin mismo yung naglaglag sa sarili mo. Bulbul! Pero kahit sinong hip-hop dito, hindi ko kontra sa usapan. Na walang tatalo kay Tito Shernan pagdating sa pormahan. Putang ina. Ikaw ang A$AP Rocky ng Pinas. A$AP Rocky. Yung mga chick na papa, what's up? Mapa-varsity jacket man o hoodie, bagay sa tulad niya na heartthrob. Local clothing o imported o kahit simple lang na tank top. Walang hindi kayang bagayan yung sapatos niyang SpongeBob. Tangina, bikini bottom swag eh. Fanboy din yan ni Steph Curry. At isa lang ang aking tinitiyak. Lagi niyang dala yung color ng team saan man siya mapalipad. Yellow shirt, Warrior shorts, blue at yellows, dinasak. Pero ang pinaka-highlight nun, yung masikip na Birkenstock. Tanginan to, Warriors yung pormahan, yung tsinelas pang Spartan. Kinengkoy ka ng buong hip-hop sa pagiging baduy ka nakilala. Yung titong nang bubugbog. Alam niya, nakita ko pala yun, nakita ko yung post na yun. Yung suot niya yung
Yung combination na yun. Nakita ko nga yan. ng basher, biglang nawala yung pagkagangsta. Kasi yung mga troll, hindi niya kaya. Tong si Tito, nagdemanda. Yung bully nung binuli, nawala yung pagkaalpa. Ano na? Oh. Yung bully ay binuli, nawala yung pagka-alpha. Kasi at the same time, yung bully na aso is, you can, ginagamit siya as representation ng isang alpha. Di ba? Kasi yung bully na aso is, basta alpha, alam niyo na yun. Tangina, explain ko pa yun. Nagdemanda ka rin ng battle rapper nang madamay ka sa ibang liga. Masyado na yata ang nagiging maarte tong tropa naming artista. Dati sumasagot lang sa battle pag nadadawit siya sa linya. Ngayon pag Tito nyo tinira, pinangriribat sa pina. Tangay na. Sa kada eksenang siya'y kadamay, naka-ready na yung evidence. Sensitibo o may motibo sa likod ng drama mo at sentiments. Magdedemanda, aareglo, easy money tol, intelligent. Pag isquating ang nagreklamo, matik habol niyan ay settlement. Ano na? Oh. Ano na? Nasa Squatting, no? Siguradong habol niyan ay settlement, di ba? Kasi, hindi ko naman nila lahat. na yung mayaman? Hirap ka na bang gampanan? Hinahabol mo na yung kita sa kahit anong paraan? Dumadalang na ba yung entabladong pwedeng mapagtanghalan? Kaya naghahanap na lang ng ibang masasampahan. Ganun ba yon? Ganda nun, no? Ang ganda nun, paano yung ginawa yun, yung masasampahan, di ba? Umahanap ka, di ba? Kasi nabanggit niya kanina na pag may mandides sa kanya, mababanggit yung pangalan niya sa ibang mga battle, nakahanda na, di ba? Nakahanda nang magsampa. Pero at the same time, ganun ka na ba kadesperado, wala ka na bang ibang entabladong mapagtanghalan? Ganun ka na ba kadesperadong humanap ng masasampahan, di ba? Masasampahang empleyado. Empleyado. What the fuck, I cannot talk today, man? Entablado. Wala ka nang masasampahang entablado. At the same time, wala ka nang masasampahang tao ng kaso. Di ba? Kasi eto yung MC nang ihikayat ng mga bago dito na daanan yung tinahak niyang bagtas. Eto yung MC nang ihikayat dito na gayahin yung tinahak niyang bagtas. Habulin yung liwanag at mabuhay ng paspas. Pero bumalik kang may bakas ng mapang sa katawan mo lumabas na siya ding nagpapatunay na naligaw ka na sa tinahak mong landas. Hindi ba? Nice. Dumudumi na yung mga palad, yan yung patunay na paggapang. Nanunumbat na nung ambag nung hindi na natatagayan. Nagtiniis niya daw mag-costume para sa flip-top. Yan ang minsan niyang niyabang. Ulul, wag mo kaming sumbatan sa bagay na ikaw lang ang nakinabang. Ang ina nito, Ito. bait-baitan, bigla. Para yung pang-hate sa kanya, tuluyan ng magkatuldok. Focus na daw sa healthy lifestyle at sa workout nagpakasubsob. Pansin nyo bang pumayat pero di lumiliit yung stomach ni Bugok? Mahirap na yan tunawin. Masyado ka ng maraming nilunok. Oh. Third round ni Pistolero, men. Linis, no? Gustong gusto ko yung linya doon tungkol sa sasampahan, no? Parang every round merong front or may linya si Pistolero na talatak talaga, no? Gusto ko yun. Ganda ng umaangat yung kada round ni Pistolero. Tingnan natin kasi Hernan kung Kaninong istorya yan, Yaw? Sa tita mo? In-apply sa akin ng puta. Pati forma ng tita mo, ha? Damay ako, ha? Pati sama ng loob ng pinsan mo sa'yo, sa akin. Ang galing. Ang galing ang ginawa ni Hernan dito, no? Kasi parang kinondisyon na niya yung mga tao na ganun gumawa ng round si Pistol, lalo na pag may linya na ipambabato sa kalaban. Parang galing. May na-apply, ha? Tayo na to, desperado puta. Sige na, plano na to. Sige na, plano na to. Aeroplano. Gago, ano yan? Spider-Man. Davao. Tondo. Unang papasok sa isip nyo, magulo, tama? Isang taon na nirahan ng pinsan ko doon. Siya mismo nagsabi kung gaano kayo kagaling makisama. Naglaro siya ng basketball sa Tondo. Nakatikim siya ng sahod kahit wala siyang binali. Pag may problema, napag-uusapan na agad na maayos.
habang yung kamay niya nakatali. Grab driver yung pinsan ko. Kinuha ng taga-Tondo yung motor niya, sila na daw maghahatid. Sobrang bait. Yung pinsan ko nasa ospital kahit wala namang sakit. Kahit kailan, wala siyang nakitang gulo sa Tondo. Kasi tinanggalan siya ng mata. Lahat ng yan, kinuwento sa akin ng pinsan ko nung nabubuhay pa siya. Sa kanya mismo galing. Alam nyo naman na ako ang may-ari ng pulo. Tama? Naglagay ako ng rules sa pulo na bawal mandamay. Choice ko yun. Pwede kayong manood o hindi. Choice nyo yun. Dinaan mo pa talaga sa laban nyo nila Andros ang pang-hate mo sa pulo. Lahat tayo may kalayaan magdesisyon sa mundong to, tapos pakikialaman mo desisyon ko. Oo, malaya ang battle rap. Kahit ano pwede sabihin para makalamang. Eh malaya naman pala eh. Bakit kayo lang yung may karapatan? Hindi. Hindi mo ayaw sa rules ko. Ayaw mo lang talaga sa akin kasi sa 3GS gusto mo lahat makuha ang loob. Hindi mo matanggap na pinagtapos ka ng kolehiyo ng magulang mo, tas sa high school graduate ka lang sumusunod. Speaking of pulo, hoy mga uhuging motos and sis, lahat kayo galing sa bayag ko. Kung di ko binigyan ng kaalaman si M-Site, ang liga nyo hindi mabubuo. Puro kayo pasaring, pero mga bahag ang buntot. Pero alam nyo kung gaano kagago to. Gusto nyo malaman sino magaling? Motos o pulo, iharap nyo sa akin amo nyo. What the hell? Let's go! Kumbinsihin nyo ha. Huwag nyo hayaang ipahiya niya kayo. Oh. Sarap, malaya ko siyang nasabiyaw. Kasi nasa malayang bansa tayo. Pwede ako maglagay ng rule sa liga ko. Gaya ng hindi kita mapilit sa pagkaing ayaw mo. Ayaw mo sa kare-kare. Gusto mo sa adobo. Pero parehas lang naman pagkain ng lahat. Na-open ba yung nagluto? Hindi. Kasi karapatan mo yan. Nung sinota mo yung... Oo. Alam niya kasi totoo eh. De. Nung sinota mo yung fan ng flip-top na byuda, may narinig ka ba sa akin di maganda? Ano yun? Putang... Oh, ano? Kaya mo? Huwag kayo iyak dyan, batil kahit ano pwede sabihin. Nasa reaction mo na yung katotohanan. Di ba? May narinig ka ba sa akin di maganda? At kung itatanong nyo kung ano itsura nung byuda, di maganda. Sasabihin mo, anong kinalaman nung naging babae mo sa battle rap? Wala! Pero parehas tayong may kalayaan pumili. Hindi porket ayaw mo sa gusto ko, tama ka na. Hindi kami sa'yo nakadepende. Oh, inisnitch ko yung naging babae mo. Masama na ba ako, yaw? Masama na ba ako, yaw? Maniwala. Kulit eh. Eh, kamusta naman yung ginawa mo kay Poison? Nilabas mo sa mga tao yung problemang sa'yo, pinagkatiwala. Pagkaharap, sobrang bait. Sa battle, nagiging hangal. Sa gitna ng happy-happy, biglang maghahanap ng angle na makakalkal. Yung tipong party-party na lahat, siya pa rin naghahanap ng bar. Hindi mo pwedeng sabihin gutom ka lang sa battle, walang yaka. Party siya pa yung naghahanap ng bar. Bait. Sa battle, nagiging hangal. Sa gitna ng happy-happy, biglang maghahanap ng angle na makakalkal. Yung tipong party-party na lahat, siya pa rin naghahanap ng bar. Hindi mo pwedeng sabihin gutom ka lang sa battle, walang yaka. Di ka pwedeng tulad sa aso dahil yung tulad mo mas malala pa. Dahil yung aso, pag pinakitaan mo na maganda, makaramdaman niya ng gutom. Ito ang kabisado ni, na favorite Cristolero yung sasabihin ni, Pwedeng sabihin gutom ka lang sa battle, walang yaka. Di ka pwedeng tulad sa aso dahil yung tulad mo mas malala pa. Dahil yung aso, pag pinakitaan mo na maganda, makaramdaman niya ng gutom. Marunong pa rin niyang makisama. Eh ikaw, ungkatan ng buhay, siraan ng pamilya, tropahan pinagpapalit para sa standing mo sa liga. Di ka pa rin graduate sa ganyan? Pati tropa tinatalo? Dapat sa'yo pinuputulan ng baa ang pangit ng standing mo. Ano? Yan yung mismong sinabi mo kay Husky, naaalala mo pa ba? Tigilan mo yung pangangaral sa iba kung ikaw mismo gumagawa. Wala akong dinamay na pamilya. Problema ng 3GS, tinupad ko, hiling mo sa akin. Kung may gusto kong kausapin tungkol sa problema ng 3GS, hindi ikaw ang gusto kong kausapin! Dito ka! Huwag kang tumawa, totoo yung byuda.
eh, no? Sobrang kita natin emosyon dun sa third round, no, kay Shernan. Pero, yeah, para sa akin, no, kung ako papipiliin, kung ako magkukurado para doon, no, piling ko, ibibigay ko yung third round ko ay Pistolero. Alam kong all 3 rounds ni Shernan is malinis, no, malinis niyang na-execute, malinis niyang na-present, no. Pero I feel like kung sulat at sulat lang, feeling ko mas trip ko yung kay Pistolero. Again, sobrang dikit, no. Pwedeng Shernan manalo dito, pero Pistolero. Let's go. Round 15, day 1. Pistolero versus Shernan. Mag-iayos pang beses para sa ano lang pareho. Let's go! Ako na lang talaga naiiwan sa 3GS. Boto ng urado. 3-2. Mag-iay para kay Pistolero. Yo, malaking shoutout. Salamat na survive pa rin namin to. Very good. 2 weeks prep. Champion yan eh, no? Pistol champion. Man, yeah, again, that's flip top Shernan versus Pistolero. Man, napagandang laban. Isipin mo, hindi pa nakapaghanda si Pistol noon. I mean, siguro, in a sense na sinasabi niya, hindi siya nakapaghanda ng maaga. Siguro, kaya di niya masyado nakabisado, ganun ba? Pero kung sulat at sulat lang, man, kada round ni Pistolero, may tumatatak siyang linya. And again, Shernan, I feel like, to tell you honest, I forgot na nakaganon ng suot si Shernan, eh, no? Parang wala kang kinalaman ata yung... Nangyari dyan? Ayun, parang wala nga atang kinalaman yung yung suot niya, eh, no? Nakalimutan ko na nakagano'n damit si Shernan, ha? Ngayon ko na naalala ulit. Pero walang kinalaman, no? Alam ba yun, parang pang-aasar lang niya na dahil lahat ng tao lagi nag-expect na meron siyang concept na ilalabas. Pero yung linya niya is battle at battle talaga, no? But yeah, I mean, all in all, may napakagandang laban, ano? Enjoy tayo lahat doon. I mean, para sa akin, kitang-kita ko, Pistolero yun. But yeah, that's our reaction for today. Sana gustuhan nyo. Leave a like and subscribe. Kung gusto mag-sabitin yung artist, man, singer, rapper, song, just comment down below. Mag-react tayo dyan. And that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.